sapagkat ako po ay naniniwala na tumutugma sa katotohanan ang isinisiwalat ni Manong Governor Chavit Singson na ang punong kriminal na mastermind sa flood control projects walang iba si Marcos at ang kanyang major conspirator si Romualdez. Ito ang Wow Trending. Matapos na mag-resign si Mayor Benji Magalong sa ICI, tinabla si Marcos Jr. Base sa nag-leak na informasyon ni Mayor Benji Magalong, dapat mag-focus lang daw ang investigasyon sa flood control anomaly kay Congressman Zaldico at huwag isali si Martin Tambaloslos Romualdez dahil kapag isasama daw si Martin Tambaloslos Romualdez ay siguradong aabot daw ito kay Marcos Jr. Dito nga ay sa paglabas ng testigo na si Orly Gutesa na isang Marines, korte ipapasabpina si Gutesa at Senador Marcoleta. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, posible na maglabas ng subpoena ang Manila RTC Executive Judge Corolina Icasiano Sison laban sa retired Sergeant Orly Gutesa, Attorney Pete Siros Espera at maging kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal na affidavit. Ngunit taliwas sa bigat na ibinibigay ni Lacson sa isyu ng notaryo, ilang abogado maging si Senador Rodante Marcoleta at si dating Representative Mike Defensor ang nagsabing hindi ito dapat gawing sentro ng usapan. Giit ni Defensor, imaterial na ang issue na questionable notarization dahil mismong si Gutesa ay nagbigay na ng sworn statement sa Senado at iyon ang tunay na may bigat na bilang na ebidensya. He verbalized what he said in the Senate. That's enough evidence. Yung issue sa notaryo, side issue na lang. Ani ni Defensor sa panayam kay Pinky Web sa Billionaire News Channel. Dagdag pa niya, ginamit lang umano ang notaryo na issue para i-discredit si Gutesa at ilihis ang investigasyon mula sa mas mahalagang tanong. Totoo ba ito na sinabi niyang magdi-deliver siya ng pera kina Martin Romualdez at Zaldico 3 beses kada linggo? Ayon kay Defensor na good faith ang naging kilos ni Gutesa at ipinanotaryo niya ang affidavit at mas dapat imbestigahan kung bakit biglang umatras si Attorney Espera. The only way that could discredit this person is the only way that he can bring down the statement he delivered in the Senate, giit pa ni Defensor. Dito nga ay nagbigay ng kanyang komento si General Fillmore at ayon pa sa kanya, bakit di mo muna ipatawag yung lahat ng close-in security bago mo i-float yung pagkakaso sa witness? Sino ba ang kriminal, si Master Sergeant Gutesa o ang mga mastermind sa flood control scandal? Buwelta pa nga ng mga netizen na ito yung labanan sa bulok na sistema. Saan ka makakakita kung sino pang magsasabi ng totoo na may mga ebidensya, yun pa ang ipapatawag? Yung pinakakurap na 2 tao hindi man lang pinatawag? Diba? Anong nangyari sa Pilipinas ngayon? Kitang-kita na lahat ng witness, 2 pangalan lagi ang nababanggit. Bakit walang aksyon si Soto at Lacson? Kaya sila inapoint dyan, hindi dahil sa katotohanan, kundi para sa kabulukan ng sistema. Pinaglolo ko na lang ng mga aso na ito ang mga tao sa Pilipinas. Ang madali-dali nilang kasuhan yung mga taong may malasakit sa bayan, samantalang yung mga kawatan na nagpahirap sa Pilipinas di nga nila mabanggit-banggit. Nako, panahon na para magkaisa na ang Pilipinas, lubog na ang walang kwentang itong si Lacson, kasumpa-sumpa para sa bayan. At ang pagpapasakay sa kanya ni Marcos Jr. at ng mga grupo nito sa pagkukunwari nila Marcos na kunwari ay kasama si Mayor Magalong sa mag-iimbestiga hinggil po sa issue ng pandarambong at malawakang korupsyon na nagaganap sa maraming mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Maliban po dito sa medyo nabastos nga at nasakta ng damdamin ni Mayor Magalong dahil nauna pang inihayag ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang pambansang tagapagtahol si Aling Claire Marites, ang kanyang barker, na pinapareview ni Mr. Marcos ang possibility ng conflict of interest at ang questionable legal basis sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng so-called Independent Commission on Infrastructure. From the very start po, dapat alam ito ni Marcos. Very elementary
law procedure po yan sa mga naglilingkod sa gobyerno. And besides, nandyan po ang kanyang executive secretary, ang kanang kamay niya, na kasakasama niya dyan halos araw-araw sa palasyo ng Malacanang at naging Chief Justice of the Supreme Court. Itong si Lucas Bersamin, bakit hindi niya in-advise si Marcos Jr. na kung maari tingnan muna ang legalidad hinggil sa pagkakatalaga ni Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure, sapagkat si Mayor Magalong bilang alkalde ng Baguio City is an elected public official. At sa ilalim ng saligang batas at mismo sa Local Government Code ay hindi po pinapahintulutan na ang isang elected public official na nasa elective position, meaning to say, ikaw po ay inihahalal ng taong bayan, bawal ka po mabigyan ng iba pang posisyon sa gobyerno sapagkat yan ay mahuhulog sa conflict of interest. Ngayon, alam ito ni Lucas Bersamin at alam din niya ni Marcos, most likely nangonsulta din ito kay Lucas Bersamin. Pero sabi niya, pasakayin na natin muna si Magalong at nang sa ganun tumahimik dahil nga naging kritiko si Mayor Magalong ng maraming mga katiwalian na sumasabog, lalo na ang pandarambong sa flood control projects na kanyang pinupuna to the point na pinangalanan nga niya na dito bumabalik sa gang o sa sindikato sa House of Representatives na walang ibang namumuno kundi si Martin Romualdez, na siya din po ang co-chief architect ni Marcos kung bakit nangyayari at nangyari ang pandarambong. So para tumahimik si Mayor Magalong, ang gimmick ni Marcos ay i-manage siya. At para hindi siya makaatake, pinapasok siya sa bitag na alam ni Marcos at nila Lucas Bersamin na may konflikto sa batas. At ito na nga, tumahimik si Mayor Magalong at hindi na siya nagsalita against the government at hindi na siya nag-pursue ng kanyang mga posisyon hinggil sa kasindikatuhan sa budget. Lalo na ang mga maniobrahan ng kriminal na pagpapalusot at pangsindikato na ginagawa sa House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Kaya na-control sa loob po ng halos 2 linggo, na-control si Mayor Magalong at hindi po siya sumama doon sa malawakan na panawagang pagbangon at pagtuligsa laban sa korupsyon. Nag-epektibo po ang ganong style ni Marcos. Subalit ng mukhang may nakakapansin na hinggil dito sa paglabag sa batas at hindi makokontrol si Mayor Magalong sapagkat kahit na siya ay pinakiusapan na ni Boying Rimulya ayon sa source at ni John Vic Rimulya na ang investigasyon ay hanggang doon lang sa mga ginawa at involvement ni Saldico at mga kasabwat niya, out dito si Speaker Martin Romualdez. Ayun! Aba, hindi po nagustuhan ito ni Mayor Magalong na dinidiktahan at minamaniobra ang totoong layunin at ang totoong gagawing mga misyon nitong so-called Independent Commission on Infrastructure. Mantakin mo, kausapin ka ng magkapatid na ito, Secretary of Justice at itong DILG Secretary na si John Vic Rimulya na mayroong direct supervision sa mga local government officials, being the Department of Interior and Local Government Secretary. Ang DILG po ang may supervising authority sa mga pagpapangasiwa sa mga gobernador, mga alkalde at mga local officials, that include Mayor Magalong. So kinausap pala ito ayon sa ating source na nanggagaling mismo sa loob ng Malacanang at hindi po nagustuhan ni Mayor Magalong ang pahiwatig nila Boying Rimulya ng DOJ at ni John Vic Rimulya na kapatid nito ng DILG na
tututukan lang ang mga ginawa na kasindikatuhan ni Saldico. Meaning, out dyan, si Romualdez, out din si Marcos. Ayun! Kaya, hindi nga tumagal. At nag-imbestiga pa rin si Mayor Magalong at ito ay hindi na nagustuhan ni Marcos Jr. Kaya lumabas po itong hinahanapan nila ng pamamaraan kung paano ihuhulog si Mayor Magalong at mapa-out at hindi na nila makokontrol ang kanyang galaw sa loob nitong so-called investigation body nila. Ay lumabas po itong statement mula sa Malacanang sa pamamagitan ng pambansang Marites ni Marcos, ang kanyang tagapagtahol na si Aling Claire Marites, na pinapacheck ng Pangulo ni Marcos Jr. daw ang legal basis kung wala bang conflict of interest at walang nalabag na batas sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong. In spite na siya ay aktibong elected official pa bilang Baguio City Mayor. Wow! Doon po nasaktan ang pride at ang personal na values nito ni Mayor Magalong dahil parang sinasabi na you're out without telling you to go out, no? So, hindi direkta, subalit nabastos at nainsulto si Mayor Magalong. Kaya ito, inunahan niya ng pagpapaabot ng resignation letter sa Malacanang kay Marcos. At dahil dyan, mukhang naging kontrobersyal tuloy ang balak na pasimplihan lang na ilaglag at paalisin na si Mayor Magalong dito sa investigative body na ito. At kung kaya, to the rescue si Marcos again, akala niya bubulatikin niya si Magalong, pinatawag niya sa meeting sa palasyo sa Malacanang. Tinabla siya ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, ano pa ang dahilan at ano pa ang aking gagawin dyan kung ako ay nag-resign na. Hindi siya sumipot si Mayor Magalong dito po sa patawag ni Marcos Jr. na pagpupulong. Tama nga talaga naman ang mga sinasabi ng nakakakilala kay Marcos Jr. na ito ang taong walang isang salita. Mambubudol, manipulator, at manloloko. Mambubudol, scheming, manloloko, deceiving. At ang isa pa, yung walang isang salita, sinungaling. Kaya yan mismo ang naranasan ni Manong Governor Chavit Singson. Yan din po ang naranasan ng maraming mga naging katuwang, tumulong sa kanya, even si Vice President Sara Duterte. Naranasan niya po direkta ang pagiging manloloko, mambubudol, at walang isang salita na pagkatao ni Marcos Jr. At direktang naranasan din po yan ni Mayor Magalong na binudol-budol nila. Ayan, ang problema nila ngayon, lumalaban at hindi tumahimik si Mayor Magalong. At kanyang isinisiwalat sa mga interviews at sa mga pagkakaroon niya ng public platform na talagang nakikita niya kung paano dinodoktor, dinadaya ang mga dokumento sa panahon na naglulunsad ng investigation, allegedly, itong tinatawag na investigative body ni Marcos. Kaya, hindi rin po katakataka na ganito rin po ang ginawa ni Marcos kina Itbulaga Tito Soto at kina Ping Lacson. Kung bakit ang investigasyon na sumasabog ay pilit kinokontrol ng kapag nandyan po si Boying Rimulya, nandyan po sila Boy Lovender, Erwin Tulfo, at pati po lalo na si Ping Lacson at si Tito Soto, pilit nilang inililihis, pilit nilang pinapapunta at nililimitahan papunta lamang kay Saldico at mga kasabwat nila ang mga sinasabi po na pagsambulat ng revelations na ito. Kaya nanggagalaiti si Boying Rimulya at ganoon din po si Itbulaga, Senador Tito Soto, at itong si Ping Lacson kung bakit nakalusot ang dating sundalo ng Philippine Marines sa Armed Forces of the Philippines na si Sergeant Gutesa
na naging surprise witness na hindi nila na-control. So similarly, nagpapatotoo po ang ganitong pangingialam nila John Vic Rimulya, nila Boying Rimulya sa proseso ng investigasyon, kasi yan din po ang umabot na impormasyon sa atin na pati si Mayor Magalong ay kinausap ni Boying Rimulya at ni John Vic Rimulya ayon sa ating source, at siya ay sinabihan na ang ating investigasyon dito ay nakapokus sa Sakay Saldico at sa kanyang mga galamay at mga naging kasabwat. Pero out dyan sa usapin na yan si Speaker Martin Romualdez, sapagkat siya nga ang tumutulong na maimbestigahan si Saldico. Yan ang approach kay Mayor Magalong. Wow! So, alam na yun ay mga statement of scheming and maneuvering on the part ni Marcos na ipinababa, at sa part ni Romualdez mismo na ibinaba kay Mayor Magalong. Hindi naman po bobo si Mayor Magalong para hindi niya maintindihan na hanggang kay Saldico ka lang. So doon pa lang po medyo barado na sa lalamunan ni Mayor Magalong itong mga ginawa na approach. Kung ito ay totoo, mukhang totoo ito. Let's wait for Mayor Magalong to reveal by himself kung ano po ang mga iba pang mga nakuha niyang katotohanan na hindi pala talaga tunay na may layunin na mabuti ang misyon ni Bongbong Marcos Jr. sa pagbubuo ng kunwa-kunwariang investigative body niya. When you do evil things and when you cover up it with seemingly appearing to be doing good, but the motive is to sustain ang ginawa mong karumal-dumal na mga krimen, hindi po tatagal hahanap ng pamamaraan na ito ay sisingaw. There is always a way for truth to come out. At ito na nga, to the rescue muli si Marcos, no? Sabi ko nga, hindi siya sinipot ni Mayor Magalong sa kanyang patawag na pagpupulong muli kay Mayor Magalong. Kasi all along, the objective of including Mayor Magalong in the so-called Special Investigative Body na binuo ni Marcos dahil napilitan na siya, dahil nag-issue siyang statement na kanyang aasikasuhin at seryoso niyang haharapin at paimbestigahan at papanagutin ang mga involved dito sa mga pandarambong, pangungulimbat at malawakang korupsyon sa flood control projects among other infrastructure projects. Napilitan tuloy siya na isustain ang kanyang gimmick at style sa pagbubuo na lamang ng investigative body. At nakita niya ng isa sa may kredibilidad na pumupuna sa kanyang gobyerno at naglalantad ng criminal trails na ito ay si Mayor Magalong, na pwede pong magkaroon ng traksyon ng public support. Kaya inunahan niya kanyang minaniobra nila ni Martin Romualdez, pinapasok nila sa kunwari ay investigative body. Pero from the start, alam niya yon. Sa kapagkat hindi yan gagawa si Marcos ng mga hakbang na hindi niya kinukonsulta dito sa asawa niya, na abogada din, na pakialamera pa, at dito kay Lolo Lucas Bersamin. Kaya niya kinuha yan dahil Supreme Court Chief Justice yan dati. And syempre si Manong Johnny Enrile, dahil sa edad niya, hindi na yata yan masyadong kinukonsulta pa ni Marcos Jr., no? It's an accommodation appointment, no? Para sabihin lang na inaccommodate niya si Manong Johnny Enrile. But nonetheless, alam ni Bongbong Marcos Jr. na hindi po pwede na mag-designate ka ng panibagong tungkulin at posisyon sa isang elective posisyon na opisyal, kagaya ni Mayor Magalong. Pero pinasakay niya. Kunwari, seryoso siya, inappoint niya bilang special advisor. Pero hindi nagpatigil si Mayor Magalong, sumasama talaga sa mga ginagawang mga public inspection at mga actual investigation, at marami siyang na-uncover. Ngayon mukhang parang kagaya din kay Senator Marcoleta na pinayagan nila Marcos at nila Romualdez na sige, pahawakan na lang natin ang Senate Blue Ribbon Committee sapagkat kontrolado pa nila ang majority senators. So balit, kinausap niya rin si Marcoleta
At doon sa pag-uusap ay kunwari sinabi niya, sige Manong, mag-imbestiga po kayo at susuportahan ko kayo. Subalit nang sumasabog na ang mga iskandalo at napupunta na hindi lamang kina Saldico at nabubulgar na may mga kontraktor din na na-involved sa pangungulikta ang mga tauhan ni Romualdez, biglang nagmaniobra, lalo na nang lumantad ang Diskaya couple at nagkaroon po ng biglaang sinumpaang salaysay at inihayag sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun pala, kontraktor din ni Sandro Marcos at nila Bongbong Marcos sa kanilang mga proyekto doon sa Ilocos Norte, itong Diskaya couple. Mantakin mo yan, automatic, within 24 hours, hinabol nila Marcos na mapatanggal si Chis Escudero at si Senator Marcoleta at nagkaroon ng realignment of majority senators para makokontrol ang anumang investigasyon na sumasabog sa loob ng Senado. Ganyan na ganyan po ang maniobra ni Marcos at nila Romualdez, and even ang isang calibrated na kunwari ang resignation bilang Speaker of the House ni Romualdez, mga damage control po yan ni Marcos. Sapagkat ako po ay naniniwala na tumutugma sa katotohanan ang isinisiwalat ni Manong Governor Chavit Singson na ang punong kriminal na mastermind sa flood control projects walang iba si Marcos at ang kanyang major conspirator si Romualdez. Sila Saldico at iba pa na mga nai-involved dito at nagkakaroon ng pagsisiwalat, kagaya ng mga kriminal na mga kasabwat ni Saldico na mga kongresista sa Big Six gang nila ni Romualdez, yung kriminal na mga sindikato sa DPWH at mga kriminal at sindikato na contractors, lahat po ito ay mga actors lamang in the big game of plunder and massive corruption na ang nagpasimuno at kumumpas nito overall, walang iba si Marcos at Romualdez. Mukhang natutumbok at papunta doon ang ginagawang mga investigation ni Mayor Magalong at hindi makokontrol ni Marcos, sasambulat at sasambulat talaga na aabutin pati si Martin Romualdez. At kapag inabot na si Martin Romualdez, aabutan na rin po si Marcos Jr. And that is the reason na pinaputok itong kunwari may kontrobersya at legal infirmities sa pagkaka-appoint kay Mayor Magalong dahil may conflict of interest at mayroong probisyon ng batas na nilabag sa saligang batas at sa local government code na all along alam natin. Alam ito nila Marcos. Pero it was a trap. It was not a trust. Trap po yun ni Marcos, no? Ngunit hindi po lubusang nabitag si Mayor Magalong sapagkat siya po ay umalis, nagtender ng resignation at ngayon tinatabla niya na muli si Marcos Jr. to the point na hindi niya sinipot ang pagpupulong sa Malacanang at ngayon po ay nabubulgar ang mga maniobra ng magkapatid na John Vic at Boying Rimulya on him na malimitahan at mapokus lang hinggil dito sa kay Saldico. The pattern of cover-up, the pattern of maneuver para lituhin, linlangin at lokohin ang mga mamamayan na siyang katangian mismo ng panggobyerno ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Romualdez are very imminent and pronounced sa nangyaring karanasan ni Mayor Magalong. Ayan! Magbabalik po ang ating video analysis, no, sa mga impormasyong sumasabog at kumakalat, pati po itong Aguado Residence, ang kalye ng korupsyon papuntang palasyo.